Pamagat ng aking mensahe sa hapon nito, be strong in serving God. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay magbabasa ng isang verse na dalawang verse. Joshua chapter 1, Joshua chapter 1 verse number 6 and 7. Nandiyan po kayo? Joshua chapter 1 verse number 6 and 7. Sabay-sabay natin basahin rin nila basa. This true shall thou divide for an inheritance the land which I swear to thy fathers to give them. Only be thou strong in every point, that thou mayest observe to do according to all which Moses my servant commanded thee, turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Sabi po ng Panginoon kay Joshua, be strong and have a good courage. For unto this people that shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto thy fathers to give them. Sabi ng Diyos kay Joshua, magpakalakas ka, sapagkat ang pangungunahan ng mga tao ay hindi mo madali pangunahan. Sabi ng Diyos sa kanya, magpakatibay ka na, magpakatabang ka na, dahil ang tao na pangungunahan mo ay sobrang tigas ng mga ulo. Ayan. So mga kapatid, sabi ko nga, ang tatay ko, kami po ng mga magkakapatid, kahit siyang kami po ay matitigas ng ulo. Ayan. Grabe, ang hirap kaming pangunahan ng aming tatay. Ang hirap. Di ba ko lumalago noon bilang isang mananampalataya? Sabi ng Diyos, be strong. Magpatibay ka dahil mahirap, mga kapatid, bilang isang mananampalataya. Sa totoo naman talaga, hindi naman talaga madali maging isang mananampalataya eh. Mahirap po eh. Maraming nandiyan mga tao magpuputya sa'yo. Maraming mga tao na magsasabi ng pangit sa'yo para ikaw ay ma-discourage, para ikaw ay maghina, para hindi ka na magpatuloy sa paglilingkod mo sa Panginoon. Be strong. Pag once na hindi po tayo mga kapatid matibay, pag once na hindi po tayo malakas, talaga naman tayo po ay ahatakin ng mundo. Tayo po ay ahatakin ng dyan si Satanas. Gumagawa ng paraan, gusto ng Diyos gamitin ang buhay po natin. Ngunit araw-araw po mga kapatid, nagbabantay si Satanas para ang buhay mo masira, ang buhay mo hindi magamit ng Panginoon para maghina ka at tuluyan ang hindi makapaglingkod sa Panginoon. You're right, preacher. Man. Isa pong karakter sa Biblia na hindi na natin babasahin. Kilala niyo na po si Samson. Malakas po siyang tao. Sobrang lakas. Na kahit 1,000 kaya niyang patayin. Siya lang mag-isa. Sobrang lakas niya mga kapatid, pero yun po dumating yung time na nawalan siya ng lakas. Nais ko pong ipunto doon mga kapatid. Sabi niya sa kanyang sarili, una-una, kasi gusto siyang mapatay ng mga Pilisteo eh. Kasi takot na takot sila. Inuubos yung kanilang mga sundalo. Ginamit nila si Delilah mga kapatid para mapabagsak si Samson. Why? Come on. 3 beses kinukulit si Samson ni Delilah. Para sabihin lang kung saan ang gagaling ang kanyang lakas. Sabi ni Samson, kung matatalian niyo ako ng bagong panali, ako ay manghihina. 7 beses pag ako tinalian, mawawala na yung lakas sa akin. Ngayon, kumuha siya ng panali. Tinalian siya. Ngayon, tumawag si Delilah, Samson, nandiyan yung mga Pilisteo. Bigla na lang naputol yung panali na yun. Sabi ni Delilah, sabi mo, mahal mo ako. Bakit ka nagsisinungaling? Ginawa mo akong sinungaling. Pangalawang beses. Sabi niya, saan ba talaga nagagaling ang lakas mo? Yung bagong panali na hindi pa nagagamit, bagong bili mga kapatid. Ibig sabihin, hindi madali maputol. Pero alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng Bible, unang-una, ang pagkaputol, sabi ng Bible doon,
parang may apoy. Pangalawa, parang sinulit na lang. Sobrang lakas ni Samson, mga kapatid. Hindi, 3 beses, hindi natagpuan kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson. Pero gusto ko ipunto dito, mga kapatid. Sabi niya, nung maraming beses na siya kinulit ng kanyang Delilah. Sinabi niya na yung katotohanan. Mula pagkabata ko, hindi pa ako naahitlan, hindi pa ako naahitlan. Dahil ako ay Nazareno. Nazareno. Dumating yung oraw, mga kapatid, na akala niya, malakas pa rin siya. Pagkagising niya, ang sabi niya sa kanyang sarili, gagawin ko ulit yung ginawa ko dati. Di ba naputol niya? 3 beses, tinalian siya. Lahat yun, mga kapatid, laging napuputol. Ang sabi niya sa pang-4, gagawin ko ulit yung ginawa ko. Pagkagising niya, akala niya, malakas pa rin siya. Minsan, mga kapatid, dumaan natin sa buhay ng isang mananampalataya, akala po natin matibay po tayo. Akala po natin kaya natin. Pero hindi pala, mga kapatid. Be strong in serving God. Be strong in serving God. Sabi ng Luke chapter 22 verse 31, sabi ng Panginoon kay Pedro, hinihingi ka ni Satan para addressin niya, para addressin. Basahin na lang natin para hindi ako magkamali. Sabi ng Luke chapter 2, Luke 22 verse 32, and the Lord said unto Simon, Simon, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Gusto ka ni Satan, gusto ka niyang tanggalin sa kinatatayuan ngayon. Bilang isang mananampalataya, gusto niyang mawala ka dyan para hindi ka na magpatuloy. Kasi ayaw ni Satan, mga kapatid, na ikaw nagpapatuloy at maraming maliligtas dahil sa buhay mo. Kaya hinihingi ka ni Satan, sabi ng Panginoon kay Simon. Hinihingi ka ni Satan para mag-dress ka niya na parang trigo, para hindi ka na magamit, para hindi ka na mapakinabangan. Ngunit kung ikaw po, mga kapatid, ay pawardi-warding Kristiyano, hindi ka matibay, talaga namang ikaw ay babaksak at hindi na gagamitin ng Panginoon dahil nandun ka na, lumok ka na sa kasalanan. Come on. Be strong in serving God. Ang sabi ng James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Totoo po, mga kapatid. Hindi ka magiging matibay kung double-minded ka. Hindi ka magiging malakas, mga kapatid. Ito yung magpapalakas sa akin. Kaso parang hindi ata eh. Pag once na, mga kapatid, hindi po tayo sigurado sa ginagawa po natin. Pag once na hindi tayo nagpupuko sa isang bagay, talagang mahihirapan. Hindi ka magiging matibay. Be strong in serving God. Papaano? 3 bagay lang, mga kapatid. Ang nais ko sa inyo sa hapon. Number 1. Sino ba talaga yung nagpapalakas sa atin? Siyempre, alam natin. Only one, Jesus Christ. Pag once na naging sentro sa buhay po natin ang Panginoon, yan yung magpapatibay sa ating buhay Kristiyano. That's why po, mga kapatid, kailangan po sa bawat gagawin po natin, kailangan maging sentro lagi ang Panginoon sa ating mga buhay. Kahit saan ka magpunta, dapat sentro pa rin ang Diyos sa buhay mo. Dahil kung hindi, mga kapatid, magiging mahina ka at unti-unti ka nang mawawalan ka na ng
ka na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga hindi mo na nagagawa yung obligasyon mo dahil unti-unti ka nang hindi ka na malakas. Dahil hindi na nagiging sentro sa buhay mo natin ang Panginoon. Amen. Kaya nga sa ating panahon, mga kapatid, nakakalungkot. Marami po mga mananampalataya na nanangihina na po sila. Bakit? Isa lang po ang dahilan. Hindi po sentro sa buhay mo nila ang Panginoon. Sabi ng John 14 verse number 5, John 15 verse 5, sabi doon sa last passage, without me, ye can do nothing. Without God, man can do nothing. Kahit gusto mong magpakalakas, mga kapatid, gusto mong maging matibay ka, kung hindi mo isisintro ang Panginoon sa buhay mo, paano ka magiging malakas? Amen. Ang Panginoon lang ang magpapatibay sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ. Sino nagpapalakas sa Kanya? Ang Panginoon eh. Nagagawa pa rin niya ang kanyang obligasyon eh. Nagagawa niya eh. Nagtatagumpay siya dahil sa Panginoon. Kung once na mamatay, kung hindi po natin isisintro ang Diyos sa ating mga buhay, paano po tayo magiging matibay? Paano po natin magagampanan yung ating gawain, yung ating obligasyon? Kung once na ikaw mahina na. That's why Savior is the center of our life. Gusto mo maging malakas ka? Isentro mo lagi ang Panginoon, yung tagapagligtas mo. Bawat gagawin mo, wala kang nakatingin na brother or sister sa buhay mo sa ginagawa mo. Isentro mo lagi ang Panginoon para maging malakas ka. Secondly, Scriptures is the center of our life. Savior, Scriptures. Pangalawa, mga kapatid, nagpapalakas po sa atin, wala iba, pati ang salita po ng Panginoon. Isa, sabi ko nga ako, ang hirap sa Bible School, hindi madali talagang pastorya. Ang hirap sa Bible School, hindi madali. Sabi ko gusto ko na umuwi doon. Ang tinutulugan ko sa Bible School, yung jacket ko. Sa ilalim ng upuan. Amen. Walang unan. Pagdating ko sa Bible School, ang station ko nun, wow, may mga kwarto siguro yung mga Bible School. Kwarto-kwarto. Grabe. Pagdating ko, Buti ka ba? sabi parang gusto ko mag-uwi. Ginagabihan saan kaya, sabi ko, saan kaya sila nakatulog? Sa upuan pala. Ipuno na yung lahat ng upuan, nandun na lang mga Bible student. Wala na. Wala pa akong mahigaan. Grabe, ilang gabi yun, mga kapatid, ang tinutulugan ko yung jacket ko sa ilalim ng upuan. Lord, tulungan mo. Nag-decide ako, masusubok ko ng buhay siya. Amen. Thank God. Ang kanyang salita ang nagpapalakas. Amen. Scriptures. Isentro natin sa buhay po natin. May mga tayo sa ating buhay na nawawalan ka na ng gana magpasal. Yan. May mga panahon na wala ka ng gana magbasa ng Word of God. Paano ka titibay? Paano ka lalakas? Kung once na nawawalan ka na ng gana magbasa ng Biblia. Amen. Hello, mga kapatid. Dito tayo umuugot eh. Una sa Panginoon. Pangalawa dito eh. Ito eh. That's why, mga kapatid, isentro sa buhay po natin ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, gawin nating authority ang Word of God. Mataas ang tingin dapat natin. Kasi kung maliit lang talaga, walang halaga sa iyo ang Biblia, talagang wala kang hindi mo pagbibigyan ng time yan. Kasi marami tayo gagawin eh. Marami tayo mga dapat gawin eh. Kaso mga kapatid, tayo po ay mananampalataya eh. May mga gagawin tayo. May mga obligasyon tayo sa Panginoon. Pag once na hindi mo maging sentro ang salita ng Panginoon, manghihina ka at hindi mo na magagampanan yung obligasyon ay binigay ng Panginoon sa buhay mo bilang sa mananampalataya. Amen. Be strong and serve God. Magpakatibay ka. Magpakalakas ka. Huwag kang maging double-minded. Isa lang,
Isentro mo lagi ang Panginoon at ang salita ng Panginoon. Isentro sa buhay mo. Naniniwala ako, magiging matibay ka, magiging malakas ka, magagampanan mo ang lahat ng obligasyon bilang si Kristo. Hindi ko alam kung anong obligasyon mo sa church na yun. Obligasyon mo kumanta, amen. Magagampanan mo yan. Sabi ko nga, may mga Kristiyano, nandun na sa loob ng simbahan, nag-aawitan na, wala pa rin gana kumanta. Ito yung kulang. Pag once na wala kang nagana magbasa ng Word of God ng sabi ng binasa natin kanina sa Luke chapter 20:31, Satan hath desired to have me. Gusto pa niyang alisin. Gusto pa niyang kunin. Para hindi mo magawa ang gawain. Be strong in serving God. Magpakatibay ka. Sabi ng Diyos kay Diyos mo, magpakalakas ka na at magpakatibay ka na. Mahirap ang pangunahan ng tao. Sa pamilya, kapatid, may mga mahirap pasundin dyan. That's why maging matibay ka. Kasi kung pawarti-warti lang, kapatid, kung mahina-hina ka, paano siya pangunahan? Paano siya maililid, kapatid? Kung once na ikaw mahina. That's why kailangan mo magpakalakas. Sa buhay naman natin Kristiyano, kapatid, may mga tao na pangunahan mo. Paano sila mapapangunahan kung ikaw mahina? Kailangan po natin ang lakas. At walang ibang mga kapatid ang magpapalakas po sa akin ang Panginoon at ang pangalawa, ang salita ng Panginoon. Thirdly, very last, Savior is the center of our life. Secondly, Scriptures is the center of our life. Thirdly, na magpapalakas po sa akin, sanctuary means church. Sabi ko na matibay po ako eh. Sa loob ng magsi 6 years na ako sa Bible School. Sa totoo, dapat 6 years muna bago makagraduate sa Bible School. Kami nag-preacher here, hindi pa umabot ng 6 years. Isinabay na kami sa mga graduating year. Hindi ko alam kay Pastor. Ang alam mo lang, naglilingkod ako. Seryoso ako sa paglilingkod ko. Sabi niya, okay kayo manood. Maganda ang report niyo. Kaya isinabay mo na kayo. Thank God, maaga ako nakakapag-mission. Pero sabi ko, hindi madali. Ito yung pinakamahirap. Kung nahihirapan ako sa Bible School, mas mahihirapan ako sa pag-mission. At yan yung lagi ko ipinapanalangin. Napalakasin lagi ako ng Panginoon. Makayanan ko lahat ng hirap. Makayanan ko yung mga tao na ibibigay ng Panginoon para pangunahan ko. That's why kailangan ko ang Panginoon. Kailangan ko ang salita ng Panginoon. Kailangan ko ang Diyos. Dahil isa yan nagpapalakas sa ating buhay. Ang simbahan, mga kapatid, ang pag-attend ng Sunday School, ano mang pananambahan, kailangan po nandun ka. Why? Yan, isa din yan, mga kapatid, na magpapatibay sa atin, magpapalakas po sa atin. Paano kung maliit na lang ang tingin mo sa pananambahan, katulad na lang ng Sunday School, ay hindi lang muna ako magiging on time, Sunday School pa lang naman, mamaya na ako sa preaching, aaten. Hello, mga kapatid, paano ka magiging matibay kung hindi mo po kumplituhin? Ang prayer meeting, mahalaga yan. Isa din yan, nagpapalakas sa atin. Sana malaki ang tingin mo dyan, mga kapatid. Sana maging malaki ang tingin mo sa anumang pananambahan. Kasi yan yung magpapalakas sa ating buhay bilang sa mananampalataya. Be strong in serving God. Sanctuary is the center of our life. Pagiging matibay ka dyan. Pag isinintro mo ang simbahan, ano man ang mga gawain ng simbahan na simbahan mo, sana nandun ka lagi. Kasi yan yung magpapatibay sa'yo. Yan yung magpapalakas sa'yo. Sabi ko, thank God, binigyan ako ng church. Habang ko na dito sa Manila, ang church ko, Society Bible Baptist Church. Pag nandun ako sa Samar, balik ako sa church. Thank God,
my church. Hindi ako magiging ganito ngayon kung wala akong simbahan. Wala ang Panginoon, wala ang kanyang salita, wala ang simbahan, hindi ako magiging ganito ngayon. Bakit? Dati hindi ko ako sumusunod sa magulang ko. Matigas ko ang ulo ko. Pero salamat dahil sa simbahan na tulungan. Dati maliit ang tingin ko sa magulang ko. Pero ngayon, mga kapatid, nung ako po, pumasok sa seminaryo, grabe, ang hirap pala ang ginagawa ng magulang ko para lang ko makapasok sa school. Para kami may makain araw-araw. Hindi ko nakikita yun. Salamat sa simbahan. Kaya nga po mga kapatid, huwag mong baliwalain ang simbahan. Bigyan mo ng pagkakataon yan. Palakihin mo yung tingin every time na mayroong gawain ang Society Bible Baptist Church. Ano man ang gawain ng church niya, sana nandun ka lang. Isa yan para mag-motivate ka bilang sa Kristo, bilang sa mananampalataya. Be strong and serving God. Sabi ko kanina, pag once na double-minded ka, pawar-iwar nila ng buhay, hindi ka magiging matibay. Hindi ka magiging malakas. Maglilingkod ako, hindi. Mag-iipon time ba ako, hindi. Mag-church pa ako ngayon, o hindi. Magbabasa pa ako ng Bible, o hindi. Hello, mga kapatid, hindi ka magiging malakas. Hindi ka magiging matibay. Kung once na dalawa, hindi ka nagpupokus sa isa. Be strong and serving God. Maraming pagsubok, maraming pranas na narating sa iyo. Maraming mga tao magpupunsa sa iyo para ikaw hindi magamit ng Panginoon, para mawalan ka ng gana mag-ingkod sa Panginoon. Kaya ngayon pala, magpakatibay ka. Amen. Na kahit tumating yung mga problema, wala na, kasi matibay ka na. Iba paano kung hindi ka nagpapakas ngayon, may bagyo na dumating, mga kapatid, tatangay ka na. Kailangan maging matibay ka. Amen. Kailangan maging malakas ka. Na parang kawayan, mga kapatid, kahit malakas yung hangin, na ganyan yan, pero bumabalik. Kasi matibay siya. Ganon din dapat tayo. Kahit na binabagyo, sunod lang, pero bumabalik. Amen. Be strong and serving God. Amen. Praise the Lord. Amen.